Kumista mga kasaliksik? Sa gitna ng inilunsad na summer offensive ni Russian President Vladimir Putin na may layuning ipakita ang lakas ng puwersa ng kanyang bansa sa pamamagitan ng dagdag na tropa, matinding pagpapaputok at agresibong paglusob sa mga posisyon ng Ukraine, ang buong estratehiya ay biglang bumagsak. Sa halip na mabilisang tagumpay, ang mga sundalo ni Putin ay unti-unting nasasawi sa mapanlinlang na taktika ng Ukraine, ang tinatawag na kill zones. Sa bawat larangan ng digmaan, mula Belgorod hanggang Kharkiv, sunod-sunod na natutuklasan ng Russia na sila ay hinahatak sa mga patibong na maingat na binalangkas ng mga puwersang Ukrainyano. Isang makabagong bersyon ng modernong ambush warfare. Hindi nakikipaglaban ng harapan ang Ukraine. Sa halip, gumagamit ito ng intelihensya mula sa mga drone upang matukoy ang galaw ng mga mechanized units ng Russia. Kapag nakumpirma na ang target, ang mga Ukrainian defenders ay naghihintay sa mga takdang lugar kung saan nakapwesto na ang mga artillery, mga nakatagong minefields at armadong drone na sabay-sabay lumulusob sa oras na pumasok sa bitag ang mga Ruso. Sa mga trapang ito, walang ligtas, tangke, armored vehicles at mga sundalo. Lahat ay nagiging abo sa ilang minuto lamang. Ipinakita ito sa Belgorod kung saan humigit kumulang 10 armored vehicles ng Russia, kabilang ang BMP fighting vehicles, ay naging sunog na kalansay matapos mahulog sa isang ganitong kill zone. Ang estratehiya ay nakasentro sa ideyang wag labanan ng direkta ang mas maraming sundalo ng Russia. Sa halip, ang mga Ukrainian forces ay sinasadyang magbigay ng maliit na bahagi ng teritoryo at sa halip na ipaglaban ito agad, pinapayagan muna nila makapasok ang mga Ruso sa mga lugar kung saan sila'y magiging pinakabulnerable. Kapag ang mga sundalo ni Putin ay lumampas na sa natural o artipisyal na cover, gaya ng mga kakahuyan, burol o gusali, doon na sila binibira ng sabay-sabay na pampobomba mula sa ere at lupa. Sa isang iglap, ang momentum ng Russia ay nauudlot at sila'y napipilitang umatras o tuluyang mawasak sa lugar. Bukod pa rito, ang mga kill zones ay hindi lamang basta mga lugar na may artillery. Masalimuot ang disenyo nito. Sa paligid ng mga ito ay may mga razor wire na hindi madaling daanan ng infantry at mga anti-tank ditches na nagpapabagal at nagpapapipot sa galaw ng mga sasakyang pandigma. Habang sinusubukang iwasan ng mga sundalo ang mga balakid na ito, sila ay napipilitang kumilos sa direksyong gustong-gusto ng Ukraine. Direksyong tinarget na ng artillery o binabantayan ng mga drone. Ang diversyon na ito ay bahagi ng estratehiya at kadalasan ay wala nang balikan ang mga sundalo kapag nandoon na sila. Isang mahalagang bahagi rin ng tagumpay ng kill zones ay ang hindi sinasadyang kawalan ng trench networks sa mga target na lugar. Sa tradisyonal na digmaan, lalo na noong World War I, ang mga trench ay nagsisilbing taguan ng mga sundalo habang binobomba ang harapan. Ngunit sa mga lugar na piniling tayuan ng kill zones ng Ukraine, walang ganitong trench system, ni sa panig ng Ukraine, ni sa panig ng Russia. Dahil dito, ang mga sundalong Ruso ay walang mapagtataguan kapag sila'y tinarget. At kung susubukan nilang maghukay ng sarili nilang trench sa kalagitnaan ng labanan, sila ay siguradong babagsak sa pambobomba bago pa man makagawa ng proteksyon. Ang kawalan ng trenches ay hindi kahinaan para sa Ukraine. Ito ay naging matinding kahinaan para sa Rusya. Ang taktika ay sinusuportahan din ng malawakang kolaborasyon mula sa mga internasyonal na kaalyado ng Ukraine. Ang Czech Artillery Initiative ay patuloy na nagpapadala ng mga artillery shells na umaabot sa daan-daang libo at inaasahang magpapadala pa ng 400,000 karagdagan shells bago matapos ang taong 2025. Ipinapakita nito na ang Ukraine ay hindi nauubusan ng bala, taliwas sa inaasahan ni Putin. Sa bawat patibong na gumagana, ang mga sundalong Ruso ay humaharap sa artillery na walang patid, sa mga drone na hindi nila makita, at sa mga wire at ditches na pumipigil sa kanilang umatras. Bukod sa mga pisikal na harang at armamento, ang kill zones ay may psychological impact. Sa bawat bagsak ng tangke, sa bawat nasusunog na convoy,
At sa bawat pag-atras ng mga sundalo, mas lumalakas ang loob ng Ukraine at mas bumababa ang moral ng Russia. Ang mga natitirang sundalo ay napipilitang tumakbo pabalik, kadalasan ay wala ng direksyon, umaasang makakita ng trench o kahit anong proteksyon. Karamihan ay hindi na umabot sa kanlungan. Nauubos sa bitna ng bukas na palayan o lansangan. Ang kahusayan ng estratehiya ng Ukraine ay makita rin sa kanilang kakayahang magpabago ng galaw ng kaaway. Sa pamamagitan ng drone surveillance, natutukoy nila ang pinakamainam na posisyon para sa artillery, ang tamang timing ng pagsabog at ang eksaktong lokasyon kung saan dapat bumagsak ang mga bala. Ang pagkontrol sa tempo ng labanan ay hawak ng Ukraine, hindi ng Russia. Sa bawat hakbang ng mga tropa ni Putin, ang Ukraine ay laging isang hakbang na mas nauna. Ang mga ganitong operasyon ay hindi na simpleng taktika. Isa itong coordinated system na ang bawat bahagi ay may malinaw na layunin. Pagbagal ng galaw ng kaaway, pagpapalabas sa kanila mula sa kanlungan, at tuluyang pagwasak habang wala silang depensa. Sa kabuuan, ang kill zone strategy ay isa sa pinaka-epektibong sagot ng Ukraine sa numerikal na kalamangan ng Russia. Sa halip na subukang pantayan ang dami ng tropa at tagamitan, ginamit ng Ukraine ang talino, teknolohiya at terrain upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. At habang nagpapatuloy ang summer offensive ng Russia, makikita na paulit-ulit silang nahuhulog sa parehong patibong, isang taktika na ilang ulit ng sinubukan at nabigong lampasan. Ang kawalan ng alternatibong estratehiya at ang patuloy na pagdepende sa meat grinder approach ng Russia ay nagbibigay lamang ng mas maraming oportunidad para sa Ukraine na ituloy ang kanilang pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng mga kill zone. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang simpleng ideyang ito na huwag lumaban ng harapan kundi gumamit ng patibong ay maaaring maging susi sa tagumpay ng Ukraine sa digmaan. Sa kabila ng maagang pag-aanunsyo ni Vladimir Putin na magiging pangunahing layunin ng kanyang summer offensive ang pagsakop sa mga estratehikong lungsod gaya ng Pokrovsk, Kharkiv at ang border region ng Belgorod, malinaw na ang mga tangkang ito ay nauuwi sa kabiguan. Sa halip na makamit ang kontrol sa mga lugar na ito, paulit-ulit na napapasok sa parehong mga trap ang kanyang mga puwersa, mga kill zones na maingat na itinayo ng Ukraine. Ang mga lungsod na dating tinukoy ni Putin bilang susi sa tagumpay ng kanyang kampanya ay ngayon naging mga simbolo ng malawakang pagkatalo ng kanyang mga puwersa sa larangan ng digmaan. Isa sa pinakapinsalang halimbawa nito ay naganap sa labas ng munting pamayanan ng Zhuravlyovka sa rehiyon ng Belgorod. Sa pagitan ng Mayo 14 at Mayo 15, natukoy ng Ukraine's 92nd Assault Brigade ang malaking puwersa ng Russia na lumalapit sa lugar. Ayon sa ulat ng brigada, ang kaaway ay gumamit ng armor, motorsiklo at mga all-terrain vehicles upang magsagawa ng tinatawag nilang meat assault. Ngunit sa halip na direktang harapin ang mga unit na ito, ang mga sundalong Ukrainyano ay naglatag ng isang intricately planned kill zone. Sa oras na pumasok ang mga Ruso, sila ay sabay-sabay ng minasaker gamit ang mga mina, artillery fire at mga drone na armado ng incendiary weapons. Ang resulta, hindi bababa sa 10 armored vehicles, kabilang ang mga tangke at BMP fighting vehicles ng Russia, ay nasira at nasunog sa lugar. Ang nasabing operasyon sa Zhuravlyovka ay sinundan pa ng isa pang matagumpay na ambush na isinagawa ng Ukraine's 58th Motorized Brigade, ilang araw bago pa man ang operasyon ng 92nd. Sa naunang engkwentro, pinilit ng Rusya na muling lusubin ang Belgorod, ngunit nahulig muli sa parehong patibong. Sa kasong ito, 8 infantry fighting vehicles, 1 tangke, 2 motorsiklo, 2 all-terrain vehicles at 1 civilian car ang naiwan sa larangan bilang sunog na batal. Sa kanilang opisyal na pahayag, idinetalye ng 58th Brigade na ang mga mananakop ay naiwan na lamang bilang tambak ng sinunog na scrap metal sa gitna ng mga bukirin. Na may kasamang babala, ang kabiguan ay bunga ng kawalang ingat ng kanilang sariling pamunuan.
Ang mga operasyong ito sa Belgorod ay hindi lamang nagpapakita ng pagiging epektibo ng estratehiya ng Ukraine, kundi pati na rin ang paulit-ulit na pagkakamali ng Rusya. Bagamat may numerical advantage sa manpower at equipment ang Rusya, ang kawalan nila ng flexibility at kakayahang mag-adapt sa bagong uri ng warfare ay tuluyang sumisira sa kanilang mga plano. Sa halip na matuto mula sa mga pagkatalo, patuloy pa rin ang Kremlin sa pagpapadala ng mga sundalo sa parehong ruta ng kapahamakan. Isang mahalagang aspeto ng kabiguan ng Russia sa Belgorod at Kharkiv ay ang kanilang desperasyon. Habang nauubos ang kanilang mga tangke at infantry vehicles, napipilitan silang gamitin ang mga motorsiklo at civilian cars upang ipagpatuloy ang assault. Bagamat mas maliit ang mga ito at mas mabilis sa teorya, hindi nipo nalulusutan ang mga pre-positioned kill zones. Sa katunayan, ang paggamit ng motorsiklo ay humantong pa sa isa sa mga pinakadrastikong halimbawa ng pagkatalo. Sa isang insidente, isang Russian motorcyclist ang nagtangkang tumawid ng kill zone. Sa simula, nakalampas ito sa mga mina at nakaiwas sa artillery. Ngunit nang marating ang isang anti-tank ditch na may lalim na 20 talampakan at parehong sukat ng lawak, napilitan itong tumalon. Nabigo ang sundalo. Tumilapon ito pabagsak sa trench at hindi na nakaahon. Sa Kharkiv naman, paulit-ulit ang tangkang pagsakop ni Putin. Hindi ito dahil sa halaga ng lungsod bilang sentro ng kultura, kundi dahil naging simbolo ito ng pagtutol ng Ukraine. Sa pananaw ni Putin, ang pagbagsak ng Kharkiv ay magdudulot ng moral blow sa Ukraine. Ngunit kahit ilang ulit ng nilusob, hindi pa rin nagtatagumpay ang Russia. Sa halip, bawat pagtatangka ay nauuwi sa mas maraming patay, sunog na kagamitan, at mas lumalaking distansya sa tagumpay. Sa bawat lusob na ipinag-utos mula sa Kremlin, mas lalo lamang bumibigat ang listahan ng pagkatalo. Ang kawalan ng lohikal na pagtugon mula sa panig ng Russia ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. Sa halip na bumuo ng alternatibong taktika, patuloy pa rin silang umaasa sa brute force at sa inaakalang manpower advantage. Ngunit sa mga lugar gaya ng Belgorod at Kharkiv, kung saan pinili ng Ukraine na huwag tumayo sa static defense lines, hindi nagagamit ang numerical strength ng Russia. Sa halip, ito'y napapahamak sa open fields at choke points na tanging ang Ukraine lamang ang may kontrol. Bukod sa pisikal na pinsala, ang epekto sa moral ng Russian forces ay hindi matatawaran. Sa tuwing nakakaranas ng ambush, ang mga sundalo ay nawawalan ng direksyon. Marami ang nagsusumamo ng reinforcement na hindi dumarating. Ang ilan ay umaatras pabalik sa kanilang base nang walang misyon. May mga ulat pa ng sundalo na tumatakas gamit ang abandonadong motorsiklo, umaasang makaligtas mula sa tuloy-tuloy na pambobomba. Ngunit sa kalagitnaan ng kaguluhan, madalas ang mga ito ay nauuwi rin sa patibong. Samantala, ang Ukraine ay patuloy na nagpapalawak at nagpapalalim ng kanilang kill zone strategy. Habang paulit-ulit na nauubos ang puwersa ng Russia sa Belgorod at Kharkiv, lalong tumitibay ang depensa ng Ukraine. Hindi sila umaasa sa dami, kundi sa talino, tiempo at teknolohiya. Ang paggamit ng drone reconnaissance upang gabayan ang artillery at ang maingat na layout ng mga traps ay patunay ng mas mataas na operational planning. Ang kabiguan ng Russia sa mga lugar na ito ay nagpapakita na ang tradisyonal na pamamaraan ng digmaan ay hindi sapat sa harap ng isang mas sopistikadong kalaban. Ang mga ambisyon ni Putin na sakupin ang buong silangang Ukraine ay paulit-ulit na nauurong sa katotohanan. Hindi sapat ang dami ng sundalo kung ang kanilang galaw ay kontrolado at pinipilitan sa mga lugar kung saan sila'y walang kalaban-laban. Habang ipinagpapatuloy ng Russia ang pag-uulit ng parehong taktika, mas lalong bumibilis ang kanilang pagbagsak. Sa puntong ito, malinaw na ang summer offensive ay hindi lamang nabigo, ito ay tuluyan ng nawasak sa mga patibong na pinaghirapan, pinlano at isinakatuparan ng Ukraine sa Belgorod at Kharkiv. Malalim na dahilan ng kabiguan ang bangkaroteng estratehiya ni Vladimir Putin. Sa halip na magbago ng taktika,
Patuloy siyang umaasa sa iisang paraan ng pakikipagdigma, ang pagpapadala ng mga alon ng sundalo o tinatawag na human wave assaults sa harapan ng digmaan. Ito ang naging kinatawan ng kanyang estratehikong pananaw mula pa sa simula ng pananakop. Ngunit habang pinipilit ni Putin na patuloy na itulak ang kanyang mga puwersa pasulong, pinapatunayan ng Ukraine na ang paulit-ulit na pagkakamaling ito ay nagiging dahilan ng unti-unting pagkamatay ng kanyang kampanya. Ang ideya ng human wave assaults ay simple ngunit malupit. Magpadala ng libu-libong sundalo sa harap upang mapagod ang depensa ng kaaway. Ito ay nagiging epektibo lamang kung may sapat kang manpower, pero sa panahon ng makabagong digmaan, ang dami ng sundalo ay hindi sapat na panukat ng tagumpay. Ayon sa The Kyiv Independent, mula Pebrero 2022 hanggang Abril 30 ng kasalukuyang taon, tinatayang 700,000 hanggang 750,000 sundalo ng Russia ang napatay, nasugatan o nadakip. Sa karaniwan, mahigit 1,000 sundalo kada araw ang nawawala sa kanilang frontline. Ang mga datos na ito ay nagpapakita ng kahindik-hindik na epekto ng mga meat grinder tactics na isinusulong ng Kremlin. Hindi lamang mga buhay ang nauubos sa estratehiyang ito. Sa bilang na inilathala rin ng parehong ulat, mahigit 10,000 tangke, 22,000 armored vehicles at 46,000 iba pang military vehicles at fuel tanks ang nawasak. Hindi ito mga estadistikang maaari lamang balewalain. Ang mga ito ay ebidensya ng isang kampanyang wala ng ibang direksyon kundi ang patuloy na pag-atras. Ang estratehiya ay hindi lamang hindi epektibo, ito rin ay malinaw na nagiging dahilan ng self-inflicted disaster ng Russia sa bigmaan. Ang ganitong uri ng pagkabulag sa realidad ay ugat ng malalalim na problema sa loob mismo ng sistema militar ng Russia. Sa loob ng mahigpit 2 dekada sa kapangyarihan, sinubukan ni Putin na baguhin ang kanyang sandatahang lakas. Mula taong 2000 hanggang 2021, tumaas ng triplo ang annual military budget ng Russia, mula $22 bilyong patungong $65 bilyong. Sa kabuuan, mahigit $1 trilyong ang nailaan sa modernisasyon ng kanilang sandatahang lakas. Ngunit sa kabila ng napakalaking halagang ito, wala pa ring epektibo. Ang pangunahing dahilan ng kabiguang ito ay ang sobrang pagtuon sa mga numerikal na tagapagpakita. Ilang sundalo mayroon, ilang tangke ang pwedeng gamitin, at gaano karaming misil ang pwedeng ilunsad. Subalit hindi na-develop ang kakayahan ng Rusya na pagsamahin ang hukbo, hukbong dagat, at himpapawid sa isang cohesive na operasyon. Ang tunay na lakas ng modernong militar ay nasa synergy ng bawat sangay, at ito ang bagay na hindi naabot ng mga reforma ni Putin. Bukod pa rito, ang kawalan ng inobasyon kasama na ang matagal nang suliranin sa korupsyon ay lalong nagpahina sa bisa ng mga planong reforma. Isa pang kritikal na punto ng kabiguan ay ang mismong ideya ni Putin na mauuwi ang digmaan sa trench warfare. Ang kanyang inaasahan ay ang pagbabalik ng larawang no man's land, kung saan ang magkabilang panig ay magkakaroon ng mga trench na ginagawang taguan habang nagpapalitan ng putok. Sa ganitong setup, makikinabang ang Russia dahil sa dami ng kanilang sundalo at kagamitang pandigma. Ngunit ang Ukraine ay hindi pumayag sa ganitong porma ng labanan. Sa halip na gumawa ng malawakang trench system, pinili ng Ukraine na gumamit ng kill zones, mas flexible, mas modernong paraan ng depensa. Dahil dito, ang plano ni Putin na labanan ang Ukraine sa larangang pabor sa kanya ay hindi kailanman naisakatuparan. Hindi rin sapat ang pag-asa ni Putin sa manpower. Bagamat mas maraming sundalo at reserba ang Russia, tinatayang 1,300,000 aktibong sundalo kumpara sa 700,000 tauhan ng Ukraine at may dagdag pang 800,000 reserbang puwersa. Wala silang estratehiyang epektibong nakakapag-maximize sa numerikal na bentahe. Kapag ang mga sundalong ito ay isinusubo lamang sa mga trap o ginagawang panangga sa harapan, ang dami ay nauuwi lamang sa pag-aksaya.
Kahit gaano karami ang sundalo, kung sila'y hindi maayos ang training, wala sa tamang koordinasyon at kulang sa proteksyon, sila'y mauubos sa bawat ambush. Samantala, ang Ukraine ay patuloy na sinasamantala ang kahinaan ng mga estratehiya ni Putin. Dahil alam ng Ukraine na hindi sila maaaring manalo sa direct confrontation batay sa bilang. Itinaya nila ang lahat sa teknolohiya, precision targeting, at psychological disruption. Habang ang Russia ay paulit-ulit na nagpapadala ng bagong batch ng sundalo na walang malinaw na direksyon, ang Ukraine ay sistematikong nilulusaw ang bawat pagsugod. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mailunsad ng Ukraine ang coordinated drone artillery attacks, na siyang mas epektibong nagpabagsak sa mekanisadong unit ng Russia sa mga lugar tulad ng Belgorod at Donetsk. Ang kahindik-hindik sa lahat ay ang malinaw na kawalan ni Putin ng Plan B. Sa kabila ng dami ng kabiguan, hindi pa rin siya nagbabago ng taktika. Patuloy siyang umaasa na sa pagdaan ng panahon, maubos ang bala ng Ukraine, mapagod ang kanilang mga sundalo at magbukas ng butas sa kanilang depensa. Ngunit salungat dito, ang Ukraine ay patuloy na pinalalakas ng suporta mula sa mga kaalyado, gaya ng mga bansang miyembro ng Czech Artillery Initiative. Habang tumatagal ang labanan, mas lalong tumitibay ang Ukraine at mas lalong lumalalim ang hukay na hinukay ni Putin para sa kanyang sariling puwersa. Sa puntong ito, ang summer offensive ng Russia ay hindi na maituturing na operasyon ng pagpapalawak. Isa na itong desperadong hakbang upang magmukhang may ginagawa pa ang Kremlin. Sa halip na makamit ang mga layunin nito, ang kampanya ay tuluyan ng nilamon ng sarili nitong kahinaan. Isang digmaang ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang Ukraine, kundi ang mismong lumang pananaw at maling estratehiya na matagal ng panahong dapat naiwan sa kasaysayan.